So hello no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa kahangalan ng mga tao no. Sa kahangalan ng mga tao. It's better at maigi talaga nung nabasahin ninyo ang Biblia. Hindi yung isang verse lang nabasa nyo, yun na yung sinusunod nyo na, tapos yung verse na yun, iba pa pala yung kahulugan, iba rin ang pagkakaintindi nyo, tapos yun yung pinahawakan nyo. It's better na sundin ninyo at intindihin at sundin ang nakasulat sa Biblia kasi maraming mga taong hangal na mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Gaya nito, may isang tao na panay salita ng masama sa mga leader, sa presidente, sa church leader, sa mga church leader, sa mga pastor, o kahit sinong church leader, sa mga barangay official, sa mga city official, sa lahat ng mga leader. Itong mga leader na ito, itinalaga ito ng Panginoon para sa kapakanan ng mga tao. Biblical ito at mababasa natin ito dito sa Roma chapter 8 ata yan. At ang sinabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos, igalang ninyo ang pangulo ng inyong sambayanan or bayan. Sino bang pangulo? Presidente, barangay official, city official, church official, pastor, church. Sila ang binabanggit dito. Yang mga taong yan, itinalaga yan ng Panginoon upang sila ay mamamahala sa inyo para sa kagandahan at kapakanan ninyo. Kung hindi nyo sila iginalang, hindi nyo sila nirerespeto, bagkos pinagsalitaan nyo pa sila ng masama pagdating ng panahon, kaparusahan ang sasapitin ninyo. Bakit? Yang mga taong yan, tinalaga yan ng Panginoon. Kung hindi nyo na kayang irespeto at igalang ang mga taong yan, ng mga tao na tinalaga ng Panginoon, paano ninyo igagalang ang Diyos? Paano nyo irespeto ang Diyos? Ganito ang mangyayari sa mga taong hangal. Kasi nga, sabi nyo, may mga tao nga na nagsasalita ng mga masama, bakit mo gagayahin ang mga taong yun? Yung mga taong yun, kontrolado ni Satanas yun. Remote control ni Satanas yun. Nakapapit yun, nakatali yun. Sige, ganito. Bakit mo hahayaan na ang iyong sarili papatayin mo sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig? Sinabi sa kasulatan dito sa Mateo, ang babala ng ating Panginoon, sinabi niya, kung ang isang tao magsalita ng baliw ka sa iyong kapwa, impyerno ang sasabitin mo. Ano pa kaya kung sasabihin mo, drug-addict ka, adik ka, baliw ka, ganito, ano pa mang lahat ng uri ng kasamaan, buhay ka, ngunit patay ang iyong kaluluwa. Yung katawan mo buhay, you are the living dead. Oh, you are the living dead. Kung ganito ang sistema na ginagawa nyo, hindi nyo naintindihan kung ano ang utos, kalooban at kautusan ng Diyos. Huwag kayong gumaya. Every time na gumagawa kayo ng kasamaan laban sa iyong mga leader, suicidal yan. Para kang nagpapakamatay. Ikaw mismo nagpapakamatay. Sa anong paraan? Dahil nga, hindi lang ang tao ang iyong kinukontra at pinagsalitaan ng masama, kundi ang Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ang ginagawa ninyo sa mga taong ito, ginagawa ninyo sa akin. O, isipin mo pa ganon. Kung nagsasalita ka ng masama laban doon sa mga taong yun, kanino nyo ginagawa yan? Sa Diyos. Anong sinasabi ng Panginoon? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Anong sabi doon sa sulat ni John? No, ano sabi ni John? Paano mo masasabi iniibig ko ang Diyos kung hindi mo iniibig ang tao? Kung hindi mo iniibig ang tao, paano mo masasabi? Hindi mo magagawa yan. Kaya nga, yung mga bagay na yan, biblical. Every time na magsalita ka ng masama against them, be careful. Baka pagdating ng panahon na hindi mo alam na dito pala sa mundong ito, naka-blindfold ka na. Pagtanggal mo sa blindfold,
impyerno na ang makikita mo. Ang sinabi sa kasulatan, sinabi ng Panginoon, babala ng Diyos doon sa sulat ni Hosea, ang taong lack of knowledge, ang taong kulang sa kaalaman, kalaglagan ang sasapitin. Yan ang sinasabi doon sa Hosea chapter 4. Ganon ang mangyayari. Kung kulang kayo sa kaalaman at hindi nyo naintindihan kung ano ang sinasabi ng kasulatan, kalaglagan ang inyong sasapitin. Hindi nyo naintindihan ang sinabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Biblical ang mga yan. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. It's better for you. Intindihin at basahin at sundin at mamumuhay kayo sa kasulatan, sa salita ng Diyos. Kasi nga maraming mga tao na nagsasabi, iniibig ko ang Diyos, ngunit hindi namumuhay sa kanyang salita. So paano mo masasabi iniibig mo ang Panginoon na hindi mo nakikita kung hindi mo naman sinusunod ang kanyang kautusan? Ang taong nagmamahal sa Panginoon, ang taong umiibig sa Diyos, makikita, nagpapatunay sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa mga salita ng Diyos. Kung isang tao iniibig ko ang Diyos, ngunit hindi namumuhay sa kanyang salita, sinungaling yung taong yan. Kaya nga doon sa sinabi ng Panginoon, pinupuri nila ako sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi, ngunit malayo sa kanilang mga puso. Maraming mga hangal na mga taong gumagawa niyan. Kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong gumaya doon sa mga taong mangmang at hangal na patuloy na nagsasabi o nagsasalita ng masama laban sa kanilang mga leader na hindi alam na ang paggawa niyan, sa oras na bumubuka ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig ng mga masama, kamatayan at magbabackfire yan sa iyo. Anong sinasabi sa Biblia? Ang iyong buhay, ang iyong pamumuhay, o ang sasapitin mo, nakadepende sa mga salita na lumalabas sa iyong bibig. Kung masama ang lumalabas sa iyong bibig, tumatahak ka sa daan patungo sa kamatayan. Kaya makikita ang daan na tinatahak mo sa pamamagitan ng mga salita ng iyong bibig. Kasi kung ano ang lumalabas sa salita ng iyong bibig, yan ang laman ng iyong puso. At kung ano man yung laman ng iyong puso at lumalabas sa iyong bibig, yan ang daan na tinatahak mo. Kung ang ganyan, puro masama, kadiliman, paninira, pagsalita ng mga masama, ang daan na tinatahak mo patungo sa impyerno, bakit mo hahayaan na mamatay? Bakit mo gugustuhin mamatay? Bakit mo gugustuhin mapasok o mabagsak sa impyerno? Bakit mo hahayaan na kontrolin ka ni Satanas? Bakit mo ibabaliwala ang pagtubos ni Kristo sa iyo? Ang sinabi sa kasulatan na ang tao na gumagawa uli ng kasamaan, pagkatapos niyang malaman ng katotohanan at gumawa uli ng kasamaan, ipinako niya uli sa krus ang Panginoong Jesucristo. Kaya mag-ingat kayo sa mga hangal na mga tao nagsasalita ng masama laban sa mga leader. Ito ay kadimunyuhan. Pag gumagawa kayo niyan, maniwala kayo sa akin, ihanda ninyo ang inyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Hindi kayo makakaalis doon. Kasi yung mga leader na yan, mga church leader, mga pangulo na yan, ang Diyos din natin, pangulo rin. King of Kings and Lord of Lords. Lagi niyong iintindihin yan. No, so hanggang dito na lang. And God bless everyone.